Magandang araw mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong magang itong mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, may nabasa po akong conditioning na libro na sinulat po ng isang Amerikano. At nakalagay po doon na ang the secret is in the feed cup. Ano po bang ibig sabihin yan? Pwede pong paki-explain sa akin. Okay, no? Pag sinabi ng isang Amerikano, at saka ito yung mababasa nyo sa napakaraming mga conditioning books na sinulat ng ating mga kapatid na mga magsasabong sa Amerika, na the secret is in the feed cup. Sa salita natin, ang ibig sabihin niyan, ang sikreto ng tamang pagkukondisyon ng isang manok ay naandun sa ating patukaan, no? Isang version niyan, sasabihin nila, always have your roosters hitting the bottom of the feed cup. Sa salita ulit natin, kailangan daw yung mga manok ninyo pag kumakain, laging tinatamaan ng tuka nila yung pinakang ilalim na parte ng inyong patukaan. So anong ibig sabihin po niyan? So mga kasabong, ibig sabihin niyan, iwasan nyo na magkaroon tayo ng overfeeding, no? Kasi minsan sobra-sobra tayong magpakain sa ating manok, iniisip natin na pag masyado tayong maraming pinapakain sa kanila, ay lumalakas sila. Imbes, baliktad ang nangyayari. Kasi pag nag-overfeeding kayo, mapapansin nyo yung inyong mga manok hindi masyadong alerto, no? Hindi sila masyadong gumagalaw kasi nga palagi silang punong-puno ng pagkain. Marami akong kilala na ganyan ng mga kapwa nating magsasabong, no? Na pagpapakain sa umaga ng marami, tapos magbibigay pa ng merienda, tapos sobra-sobra ulit magpakain sa hapon, tapos napapansin nyo yung mga manok nila maraming itinitirang pagkain. So pag nagtira ng pagkain yung kanilang manok, iisipin nila kailangan mapunuan nila yon, magbibigay pa ng pamerienda o magdadagdag ng patuka sa susunod na patuka, lalo lamang lumalala ang sitwasyon. Lalong dumadami ang natitirang pagkain sa kanilang mga feed cups o yung mga patukaan nila. Ngayon, ang simpleng solusyon dyan mga kasabong ay bawasan ninyo ang pagkain ng inyong mga manok. No? Normally, pag stags, pwede na sa kanila ang 40 to 45 grams. Yung mga cock natin, dahil hindi na sila lumalaki, normal na ang 35 to 40 lang. Kasi nga, matured na sila, hindi na nila kailangan kumain ng marami. At pag nag-excess ang pagkain nyo, na pagpapakain nyo sa mga manok, maaaring hindi maging magandang hipo nila, masyadong mabulto ang katawan. Ngayon pa naman, ang labanan natin ay bilis or speed, no? So, we have to keep them in that body type na medyo balingkinitan sila na hindi naman mahina ang katawan. Pero para makuha nyo yan mga kasabong, kinakailangan may disiplina kayo sa pagpapakain ng isang manok ninyo. Ngayon, ito ang isang tip ko sa inyo. Yung inyong mga manok, pag pinapakain nyo sila, orasan ninyo. Pag hindi naubos ng 5 minuto, kuhain ninyo ang patukaan ng inyong mga manok. Inyong gawin yan, mga ilang araw gawin ninyo, basta hindi nauubos ng 5 minutes, kuhain nyo yung patukaan. At mapapansin ninyo, bumibilis na silang kumain at nakakain lamang nila yung sapat na dapat nilang inuubos. No? Ang ating kailangan mangyari mga kasabong is yung sinabi ng mga Amerikano, always have them hitting the bottom of the feed cup. No? So kailangan ubos talaga at mabilis nila yung nauubos. Pag nagawa nyo yan mga kasabong, sinisigurado ko sa inyo, hindi kayo mawawala sa tamang pagkukondisyon at tamang pagpapakatawan sa inyong mga manok at tamang lakas ng kain ng isang manok. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, iimbitahan ko po kayo muli sa Batch 61 ng ating Kaking Masterclass na gaganapin po dyan sa Tacloban City, this coming March 28 and 29. And then sa batch 62 po naman, ay dyan naman po sa aking probinsya ng Laguna, sa Calamba City, this coming May 29 and 30. Cutting Edge and Masterclass #1.